So yung mga papsi, for this video is magre-review tayo for the very first time ng electric bike. So this is the Sumetra e-bike single bella. So unahin na natin mga papsi dito sa kanyang unahan. Kung mapapansin nyo, LED na ang kanyang headlight. Ayan. At syempre yung kanyang signal light. So ano na yan? LED. So ito bubuksan natin. Ayan. So nakabukas na ang motor. At syempre makikita nyo nakabukas na rin ang kanyang park light. At ito ang kanyang headlight mga papsi. Ayan, so malinaw na malinaw. Ayan. Ang astig nung design niya eh. Modern na modern. So dito naman sa kanyang shocks, ayan, hindi siya upside down fork ha. So regular shock siya. Saka medyo maliit na pang bike lang talaga. So ang cool na rin nung kanyang fender. Mapapansin nyo, color yellow din sa harap at kulay itim sa likod. So plastic na glossy ito, and then ito naman is matte. Ayan. So ayan yung itsura ng kanyang mudguard. So covered naman yung kanyang battery, kasi mga papsi dito nakalagay ang battery. Yan sa may unahan. Sa kanyang gulong naman mga papsi is meron siyang 14 by 2.5, 64 to 254 ang size ng gulong niya mga papsi. So halos kalahati lang ito ng size ng gulong ng regular na motor. So dito naman sa harapan ng driver is makikita nyo is meron maliit na lagayan dito sa harapan, no? Kung saan pa pwede mo ilagay ang inyong shades, at may plastic din, at syempre kung ano pa yung pwede nyo mailagay dyan, mga wallet na maliit or coin purse, so pwede na rin. So meron din ditong susian. Ayan. So nandito ang susian ng motor. So pwede siyang buksan gamit at ang susi. Ayan. Okay. So mamaya may papakita akong special features din niya, dahil siya ay isa pong keyless din kung mapapansin nyo. Ayan. So mamaya natin i-discuss ito. Okay, so dito naman
sa bandang baba, no, malaki yung space. Ayan, kasyang-kasya mag-angkas dito sa harapan. And then ito mga papsi ang kanyang battery, which is ito po is 48 volts with 20 amperes. So usually ang tinatagal nito i-charge ay 8 hours to 10 hours para ma-full charge. At syempre continuous use is umaabot naman po ng 4 to 6 hours, depende po sa speed na gagamitin. So ito po is merong 3 speed na e-bike. So 1, 2, 3. So mamaya ko po di-discuss yung speed niya. And then meron na rin tapakan dito para sa driver kung sakaling may angkas dito. So kung wala naman pong angkas, pwedeng dito ilagay ang paa ni driver. So dito naman po is merong siyang pedal, pero this is not ideal for padyakan dahil hindi po ito e-bike slash bike. So pag pinadyakan nyo po kasi ito, ang silbi talaga niya is para mag manual charge. So kung sakaling abutan kayo sa daan at maubusan kayo ng battery, is pwede nyo siyang tadyakan para syempre ma-charge yung battery niya at pwede pa kayo makauwi sa inyong mga bahay. Ito naman po sa kanyang likuran is meron po siyang dual shocks, no? Maliit lang po ito. Hindi ko alam yung size ng ganito sa mga e-bike eh. So kabilaan yan, left and right. At syempre dito din merong tapakan para sa angkas sa likod. So ayan, may papansin nyo, ayan, may angkasan sa likod at meron siyang sandalan. Leather mga papsi, at ito napakalambot. Ayan. Ayos na ayos to para sa mga angkas. So siguro po pwede umangkas dito sa likod is yung mga 7 to 10 years old, which is abot na niya siguro yung foot peg pag mga ganong edad. Kasi yung anak ko which is 4 years old, hindi pa niya abot itong ganito kataas, kaya doon siya sa harapan. And then dito naman sa likod is ayan, may fender siya na malaking malaki, kaya hindi mapuputikan ang angkas. So kung makikita nyo guys yung gulong niya sa likod, takip na takip, no? Sure na hindi mapuputikan yung angkas nyo dito. So para naman po dito sa gulong sa likuran, ang kanyang size is 14 by 2.5, 64 to 254, same ng nasa harapan. Ang pinagkaiba lang po nito is na andito po kasi yung kanyang motor. Ayan. Sa kanyang likuran, meron na rin siyang LED na ilaw, so brake light and signal light. Para naman po sa kanyang rider seat, so ito may cover, pero parehas lang po sila ng leather nitong naandito sa angkasan. Ayan, ganyan din po ang leather. So ayan, malambot na malambot siya, papsi. Pero medyo maliit nga lang, no? Medyo maliit. Sakto-sakto lang yung puwet natin dito mga papsi. At dito mga papsi is meron na siyang kasamang basket na nakabit dito sa kanyang unahan. So medyo malaki, no? Kasya dito siguro yung isang box or yung isang liter or 2 liters ng ice cream. So ganun kalaki mga papsi, no? Ayan. So kung mataas, pwede siyang nakaangat yung takip, which is medyo tatama nga lang dito sa ating headlight. Kaya kung mapapansin nyo, meron dito nilagay na plastic. At eto mga papsi, meron basahan dito para hindi naman tumama dito sa ating cover sa harapan. So ngayon mga papsi, eto siya nalalak, pero kung mapapansin nyo, medyo kinakalawang siya dahil ordinary na bakal lang siguro ito, medyo kinakalawang. Pero the rest naman, wala naman tayo napansin na kinakalawang, bukod dun sa kadena. May kadena kasi to para dun sa pedal. So ngayon punta naman tayo dito sa ating front panel. So kung mapapansin nyo mga papsi is naka TFT display na po ito. Yes, TFT. At mga 7 inches po ang laki niyan. So ngayon bubuksan na po natin siya. So pwede nga po pala siya ulit na disuse. Ayan, kung mapapansin nyo, disuse. Ayan, bukas na siya. At syempre pwede rin po siya na keyless. So meron ditong on, so ito unlock, tsaka turn off. And then ito naman lock, para meron siyang alarm. So may alarm yan mga papsi. And then bubuksan natin.
Ayan, bukas na siya. Kung mapakikita nyo, wait lang, nagbe-blink-blink yung ating LCD. Pero mga papsi, hindi nagbe-blink yan ha. Dito lang yan sa camera dahil doon sa stability effect siguro. And then, wait lang. Yan. So ngayon, ayan, kung makikita nyo mga papsi, meron battery indicator. Siyempre kung gano'n nakalayo yung trip nyo. So every time na bubuksan nyo siya, nagre-reset tong trip nya. Yan. And then ito yung odometer nya. So meron dito 1, 2, 3. Pero hindi siya nagana, no. Hindi na ilaw yung 1, 2, 3 nya dito. Tapos yung sa kanyang signal light, ayan, nagana left and right. Nagana naman. Tapos yung kanyang, ito yung sa signal light mga papsi. Ayan. So yun lang naman yung mga naan dito sa screen. So syempre yung iBike na logo. Tapos dito naman sa ating left hand panel is yung makikita yung horn. Yan. So syempre yung ating headlight on, headlight off. So nothing more. Ito naman sa ating kanan is yung throttle. Ayan, makikita nyo na under siya. At syempre yung ating switch for 1, 2, 3 or yung speed switch. So naka 1, 2 and 3. So 3 speed. So mamaya makikita natin kung gaano kabilis ang 1, 2 and 3 na speed nitong e-bike na ito. So ayan, it comes also with side mirror. Meron lang kasama side mirror. Ayan, pero itong cellphone holder hindi yan kasama. Inilagay lang po yan dyan. So ayan, tara ating i-test drive na itong e-bike na ito. Let's go. So, okay mga papsi, unang upo. Ayan mga papsi, kung mapapansin nyo, abot na abot natin ang ating sahig, which is meron tong 70 centimeters ang seat height. So abot na abot mga papsi. So ngayon, let's go and test ride itong e-bike single bella ng Sumetra e-bikes. Let's go. Okay, so test drive 101 with Sumetra e-bike single bella. So ayun na nga mga papsi, para sa kanyang speed is usually 29 to 30 yung kanyang speed number 1, at sa kanyang speed number 2 naman is naglalaro naman ng 32. Ayan, 32, 33. At sa kanyang max speed naman is naglalaro na siya ng 35 to 36 kilometers per hour. So it depends pa siguro kung gaano kabigat yung rider. So hindi natin masyado ito makita dahil masyado maliwanag, pero I hope na nakikita natin yun na andito sa ating dash cam. So ayan. So ayos na ayos to mga papsi para sa mga pang service, no. So no need license to drive this electric bike, pero yun na nga, lagi natin pinapaalalahanan na syempre drive responsibly. So ayan mga papsi, cool na cool. Ayos at suwabe-suwabe ang takbo, no. Ayos at suwabing-suwabe. So para sa e-bike, no, na tumatakbo ng halos 40 kilometers per hour is napakaganda na ito mga papsi. Sulit na to, lalo na kung katulad nito may angkasan sa harapan at saka sa likuran. So pwede na siyang pang service, pampasok. So ngayon naman mga papsi, para sa kanyang handling is napakalaki ng turning point nito. Wait lang, ipapakita ko sa inyo mga papsi. So titigil lang tayo saglit. Yeah. So ayan ang ating manubela. So ayan, makikita nyo, halos naka 90 degrees na yung turning point ng kanyang manubela. So alupit, suave-suave. So okay na para sa e-bike, no. Ayan. So napaka user friendly lang ito. On and off, and then throttle, under na siya. So yun nga lang, ingat nga lang po
kapag nakabukas na ang ating e-bike, dahil once na mapiga natin ang throttle nito is aandar na siya. Baka wala kayong kamalay-malay, mapihit nyo yung throttle is sesemplang po tayo. So ayun, ingat po. Kaya nga po, once na magdadrive tayo, laging mag-iingat. So syempre, laging nakaakibat ang aksidente sa pagdadrive. So kaya dapat po talaga mag-ingat ng maigi. Hindi ko lang medyo nagustuhan dito is yung kanyang shocks. Medyo matigas, parang natitigasan ako, no? Kasi pagka ganyan medyo makalog, hindi niya na masyado na-absorb yung mga bump siya, yung mga lubak. Kaya kung mapapansin nyo, medyo makalog siya. So hindi ko sure kung na-adjust yung shocks nito dahil hindi ako familiar with sa ganito mga e-bikes, at syempre sa kanyang mga specification is hindi naman naka fully detailed, unlike doon sa mga motorsiklo na halos lahat ng detalye nakalagay doon na adjustable monoshocks, adjustable na ganito, yung gulong, suspension, engine, nakadetalye lahat. So dito medyo limited yung ating details. So ayan, nandito na tayo ngayon sa Carmona Municipal Park. So ayun, babalik na tayo at medyo mainit na rin eh. Ayun sa mga papsi, overall ratings ko para sa e-bike na ito is goods na goods, lalo na sa mga pang service o pang hatid sa school ng mga bata. Very recommended dahil nga ayan, ang laki ng space dito sa harapan at meron din angkasan dito sa likod. So yung kanyang speed naman is very reasonable naman. So I think okay na okay. So syempre kung bata ang magdadrive, so dapat with proper guidance. Saka syempre dapat turuan nyo na rin para ayun, kung gusto niya magmotor someday, edi alam na niya kung paano yung mga gagawin niya. So ayun mga papsi, ang price nitong motor na ito is 21,000 pesos. So very affordable for an e-bike, no? Napaka-modelo pa ng design. So ayun mga papsi, so I hope na nagustuhan nyo itong video na to. At syempre I think na meron pa tayong mga e-bike na marireview soon. Pero ayun na nga, syempre it depends on the availability kung ano yung motor ang marireview natin. So thank you guys for watching, and I hope na mag-subscribe na rin kayo at i-click na rin ang notification button para lagi kayo updated sa ating mga bagong videos. So thank you guys, peace out.